A blessed day, a blessed morning sa ating lahat. Uh, Saan man tayo naroon, online, tayo ay isang church, isang iglesia because each of us are a living stone na siya nag-offer ng sacrifices at papuri sa ating Panginoon. At sabi ni Apostle Paul, rejoice in the Lord always. So anumang situation na meron tayo, we can always rejoice in the Lord because His presence are always with us. At sabi po sa Psalm 16:79, I will bless the Lord who has given me counsel. My heart also instructs me in the night seasons. I have set the Lord always before me. Because He is at my right hand, I shall not be moved. Therefore, my heart is glad, and my glory rejoices. My flesh also will rest in hope. At sa Tagalog po, aking pupurihin ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo. Maging sa gabi ay tinuturuan ako ng aking puso. Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan. Hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan. Kaya't ang aking puso ay masaya at nagagalak ang aking kaluluwa. Ang aking namang katawan ay tatahang payapa. Kaya tayo po ay makapag galak sa Panginoon sapagkat dahil sa kanyang presensya. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. Exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. Exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love.
mountain, over the mountains and the sea. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. I will always sing. When your love came down, I could sing of your love forever. 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 Oh, I feel like dancing. Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know, but when the world has seen the light, they will dance with joy like bird and sing. Now I could sing of your love forever. 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 Yes, tunay na masarap awitin ang mga bagay na tungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon. Lalo na sa mga panahon na ito na minsan na di-discourage, na-depress tayo. But kung ito'y titingnan natin, yung pag-ibig ng Panginoon, at mararamdaman natin ang isang kapayapaan. Sabi nga, no one can separate us from the love of Christ. At sabi po, kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, naroon ng kalakasan, naroon ng kapayapaan, naroon ng liwanag, naroon ng buhay. Kaya sa mga oras na to, tayo po'y lumapit sa Kanyang presensya. It is a time to refresh our souls. Times of refreshing here in your presence. There's no greater blessing than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Times of refreshing, times of refreshing. Here in your presence, here in your presence. There's no greater blessing. There's no greater blessing than being with you, Lord. Than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no
being with you. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I'll walk with you, Lord. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Let's worship Him. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. We will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you.
you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Truly, O Lord, we commit ourselves to you, Lord. Sa inyo lamang po, Panginoon, wala na pong iba. For you alone are the word of truth, the word of life. Sa inyo po nanggagaling ang buhay. Kayo po mismo ang buhay. Sa inyo po ang gagaling kapayapaan, ang comfort, ang pag-asa, ang tunay na pag-asa na meron ng inyong mga anak. Hindi pag-asang pansamantala, hindi pag-asang nandito lamang po sa mundo. Ito'y pag-asang mananatili magpakailanman. Inyong ipinangako po sa inyong mga hinirang. Panginoon, kanino pa kami pupunta maliban sa inyo? Kayo lamang po ang nagbibigay ng buhay, Lord. Pinupuri namin kayo, sinasamba, tinataas, lalong na sa mga pagkakataon na to, sa mga panahon na to na maraming uncertainties. Pero salamat, Panginoon, bilang mga anak, one thing is certain, meron po kaming tunay at buhay na pag-asa sa inyo, sapagkat ang pag-asa na narito ay mga pansamantala lamang po, Panginoon. Lord, di labang namin dalangin ang paghilom ng bansa. Unang-una, dalangin namin dahil sa pandemyang ito, that all the nation and the world will turn to you in humbleness and in repentance. Sapagkat lahat ng troubles, Panginoon, ay nagsimula sa kasalanan, nung pumasok ang kasalanan sa mundong ito, Lord. Lahat ay nagulo na, nakorrupt na, na-pervert, nabaliktad na, Lord. Kaya ito, alam namin, Panginoon, magkakaroon lamang po ng healing, tunay na healing, kapag ang lahat ay magpapakumbababa sa inyong harapan. Panginoon, bilang inyong mga anak, naway hindi lamang manatili sa amin ang pananalangin para sa pag-ahon ng bansa, kundi maging liwanag kami, maging ilaw. Lord, wag kami maging man pleaser, kundi God pleaser. Na isa lamang aming adhikain to proclaim your word na nagdadala ng salvation na siyang pinakalunas sa buong problema ng sangkatauhan, Lord. Lord, give us the courage, the power, the authority, the boldness, the wisdom, the passion, humbleness, and love sa mankind. Sana share namin, Lord, ang good news of salvation, Lord. Yun po ang iniwan niyo pong utos sa inyong mga anak, Lord. Ito po ang pinakailangan ng lahat. It's very urgent, Lord. Very urgent. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga dating kasama namin rito na ngayon, may mga kasama kaming hindi na namin nababalitaan, hindi na namin nakikita, Lord. Bigyan niyo po ulit sila ng pag-alab sa kanilang puso, Lord. Kung kami po ay nagiging wayward, napopokus sa iba't ibang bagay, sa mga pansamantalang needs sa mundong ito, Lord. Lord, turn us again to you, Lord. To fix our eyes on Jesus, the finisher and author of our faith, Lord. Huwag namin kalimutan ang aming takbuhin ng aming pananampalataya to hold on to this salvation that you have given us. Kaya po ng pagpapahayag namin nung unang tinanggap namin ito sa marami. For there are a cloud of witnesses na nakatingin sa amin na to encourage us to run with perseverance. Muli, O Diyos, salamat po na anuman mga kaganapan ay nagsasama-sama pa rin kami, proclaiming your glory, your honor, your power, and your goodness. Again, Lord, marami pong salamat. Truly, Lord,
In Christ alone our hope is found. Marami pong salamat sa pangalan namin, Panginoon Jesus. May pandemic man o puno ng problema ang ating buhay, hindi pwedeng matigil ang pagpapalaganap sa mga salita ng Diyos. Sa panahon ng pandemic, nagdulot ng maraming problema ang mga tao. Sila'y hilong-hilo, sila'y litong-lito. Dahil ang sinabi ay no box, no ride. Hindi pinasakay ang mga hindi bakunado. Kaya sila nalilito dahil hindi pala kumpleto ang kanilang binitiwang regulasyon. Exempted pala ang mga manggagawa. Ang matindi pa nito, tinakot pa ang mga tao na hindi bakunado, ipakukulong o hindi palabasin sa bahay. Ngunit may isang pangyayari. Isang hepe ng opisina sa gobyerno ay araw-araw nung pumapasok na hindi bakunado, ngunit ano ang sinabi? Pinakiusapan lamang. Baliktad na baliktad. Parang kayang-kaya nila mga tao. Ngunit pag may posisyon, ang tao, pakiusap pala. Kaya't nakakalito at nakakahilo. Ang ibang tao naman ay nagkanya-kanya para makalabas, nagpagawa ng fake na vaccination card, nag-amok sa checkpoint. Maraming naggawa ng mga fake na vaccination card, naggawa ng fake na gamot at fake na balita. Minsan, kaya natin tawagin na only in the Philippines ang nangyayari sa pandemic na ito. Ito ang umiiral sa sanlibutan. Ngunit, mga kapatid, kagaya sa sinabi ko, hindi dapat matigil ang pagpapairal sa aral mula sa Diyos. Ngayong umaga, may face-to-face man o wala, streaming o hindi, obligasyon namin na ipamahagi ang aral ng Panginoon Diyos. At ang ating team ngayong umaga ay brotherly love and unity. Dahil sa pagsubok na nangyayari, dapat pairalin natin ang love and unity among us. Magbuklod-buklod tayo para kay Kristo. Mababasa sa Romans chapter 15 verse 1. We who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Dito, ang tinutukoy na malakas ay yung mga mananampalataya na matatag na at matuwid sa spiritual na buhay. At yung mahihina sa pananampalataya, ang tinutukoy ay yung mga baguhan o hindi pa masyadong nakakarinig sa mga salita ng Diyos. Ang malalakas ay dapat maging matyaga sa mahihina at sa kanyang kahinaan. Tulungan natin gawin ang tuwid ang kanilang mga landas sa spiritual na buhay. Tulungan natin na sila'y lumago at huwag bayaan na maligaw. Tulungan natin sila na mapagtagumpayan ang kanilang kahinaan.
Tulungan natin ang ating kapwa ng buong tiyaga at alalayan natin sila sa mga gawaing makapagpapalago sa kanila sa mga pagkakataon na ito. Tunay na puno ng pagsubok ang buhay natin sa pandemic. Alalayan natin ang ating mga kapatid habang hindi natin sila kapiling dito sa church. Sa Romans 15 verse 2, each of us should please his neighbor for his good and build him up. Lahat tayo dapat bigyan lugod ang ating kapwa para sa kabubuti nila at ikalalago. Dito, hindi lang sa ating mga kapatid sa church ang ating inaalalayan. Dapat may pakita rin natin ang mga aral ng Panginoon sa ating mga kapatid at mga kapitbahay. Turuan natin magbasa ng Biblia. Ang gawa ay higit mabisa kaysa salita lamang. Ibig sabihin, huwag lang natin sinasabi na ganito ang ating pagmamahal sa Diyos. Ipakita natin na kung mahal natin ang Diyos, mahal din natin ang ating mga kapatid. Sa totoo lang, dito sa Metro Manila, napakahirap dahil kapitbahay mo na, nasa pangalawang pinto pa lang, hindi mo nakilala. Dahil parang iba talaga ang mga pangyayari sa Metro Manila. Kaya ang ginagawa na lang natin, magagawa natin ay pag lumagpas sila sa atin o dumaan sa harap ng bahay natin, hindi masama na batiin natin. Sumagot man siya ng ano o hindi sumagot, masaya na tayo na batiin ang ating mga kapatid na nasa ating komunidad. Gisingin ang diwa ng pagsamba at pagmamahalan upang tuloy-tuloy ang paglago sa espiritual na katotohanan. Ito parating binabanggit na pag nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos, ito ay espiritual. Meron din yung tinatawag na mga salita sa buhay, ngunit ang pagkakalat natin ng salita ng Diyos ay nasa konteksto ng espiritual na pamumuhay. Pukawin at palakasin ng loob ang ating mga kapatid at manindigan sa mga tamang aral. Oras na nakatanggap ng salita ng ating kapwa o mga kapatid, dapat hindi nila pababayaan ang mga tamang aral na narinig nila. Suportahan natin at payuhan ang ating mga kapatid sa pananampalataya, sa tamang gawain at espiritual na pamumuhay. Marami na tayong ginagawa bago nagpandemya. Nagkaroon tayo ng mga fellowship meeting, isinama sa worship service, isinama sa growth group at Bible study. Nawala man mga yon ay dapat ipaalaala natin, kagaya ngayon, pagkakataon ko na ipaalaala sa inyo na kailangan ang ating growth group o Bible study. Sa panahon na ito, pwedeng pamilya-pamilya ang mga mag-Bible study o kaya pwedeng mag-imbitahan ng mga magkapitbahay na hindi pababayaan ang tinatawag na health protocol. Sa ganitong paraan, naturuan natin sila na umiwas sa gawain sanlibutan. Sa mga panahon na maraming problema, minsan mas madaling sundin ang mga gawain sa sanlibutan. Romans 15 verse 5 and 6. May the God who give endurance give you the spirit of unity among yourselves as your fellow Lord Jesus Christ
so that with one heart, one mouth, you may gratify God and Father of our Lord Jesus Christ. Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan upang manatili tayo sa Kanya at itaguyod ang pagkakaisa. Binigkis tayo ng Diyos sa pagkakaisa at magkaroon ng isang diwa, isang isipan, isang labi at isang puso. Nabanggit ko ang isang labi, hindi yung isang labi. Ito ay salita lamang, ngunit ang isang labi ay dapat iisa ang ating ikinakonfess na si Lord Jesus Christ ay Panginoon at tagapagligtas. Wala nang iba. Hindi pwedeng sabihin na si Lord Jesus Christ ay tao lamang. Lord Jesus Christ is our Lord and Savior. Isang labi nangangahulugan na pagkakasundo sa mahalagang spiritual na katotohanan. Yan kagaya sa binanggit ko na we have Jesus Christ as our Savior and our Lord. Pagkakaisa sa spiritual na sinasabi, pagkakaisa sa mga spiritual na gawain. Pagkakaisa sa pananampalataya para sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans chapter 15 verse 7. Accept one another then, just as Christ accepted you in order to bring praise to God. Kung lubusan natin tatanggapin ang ating mga kapatid kay Kristo, mabibigkis tayo ng pagkakaisa at pagmamahalan sa isa't isa. Ang salitang mabibigkis ay para tayong tinalian at mayroon tayong isang grupo at isa ang ating kinikilalang Diyos kundi si Kristo. Noong kapanahonan ni Apostol Pablo, hirap na tanggapin ng Kristiyanong Hudyo ang mga Kristiyanong Hentil. Ito'y mababasa sa Acts 15, verse 1 to 31. Sa panahon ngayon, hirap din ang makiisa sa mga tao dahil sa masasamang ugali na makasarili. Masasamang ugaling naghahanap ng espesyal na pribilehyo. Mga abusado sa kapangyarihan. Mga ugaling may gustong gawin ang galaw ng sanlibutan kaysa spiritual na pamumuhay. Dito sa pang-apat, nabanggit ko ang galaw ng sanlibutan. Mas madali talaga ang galaw ng sanlibutan dahil ang bahay mo, kumpleto ka, may radyo, may TV, kung ano-ano pang mga tukso sa buhay upang hindi tayo makaala-ala na o maglaan ng panahon para kay Kristo. Ito ang tinatawag na galaw ng sanglibutan. Mahabang oras sa panonood sa TV, mahabang oras sa harapan ng refrigerator, mahabang oras sa pakikinig sa mga radyo at kung ano-ano pang mga temptasyon upang mailayo ang ating kaisipan sa Diyos. Ngunit kung tayo ay may mga kasama sa bahay, mag-ipon tayo at magbasa ng Biblia. Malaking bagay ang pagbabasa ng Biblia dahil ito ang maggagabay sa atin sa ating buhay Kristiyano. Kaya't mga kapatid, mga ganitong pag-uugali ay maalis sa pamamagitan ng paghingi ng gabay
at matuwid na pananampalataya sa Panginoon Diyos. Kaya sa sinabi ko, huwag nating kalimutan na mag-ipon-ipon sa bahay at pag-usapan tungkol sa Biblia at buhay ng Panginoon upang tayo'y magabayan at may layo tayo sa tukso ng sanlibutan. Nababasa sa Biblia na ang mga tamang pag-uugali upang maging lubos na manampalataya. Puno ang Biblia sa mga pag-uugali ng Kristiyano upang lumago tayo sa pananampalataya kay Kristo. At pag ang mapanirang ugali ay may tatakwil natin, madali natin makamtan ang pagkakaisa para kay Kristo. Tandaan natin mga kapatid, sinabi ni Pablo, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoon Hesukristo. Magkaisa kayo, huwag magkabahabahagi. Magsama-sama sa pangalan ng ating Panginoon Hesukristo. Magkaisa at tanggapin natin ang ating kapwa bilang kapatid kasama ang kanilang pagkukulang at kahinaan sa buhay. At gawin natin ito alang-alang sa ating Panginoon Hesukristo. Sa Efeso chapter 4, verse 2, be completely humble, gentle, be patient, bearing with one another in love. Sa paglilingkod natin sa Diyos, dapat tayo ay lubos na mapagkumbaba. Unawain natin ang mga galaw at pananalita ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Magpapaumanhin ang pairalin natin sa buhay upang makamit natin ang pagkakaisa. Lahat tayo ay may sariling kahinaan o kakulangan sa pakitungo sa ating kapwa. Tanggapin natin ang kahinaan at pagkukulang ng ating kapwa at dagdagan natin ng tiyaga at pagpapaumanhin at iparamdam ang ating pagmamahal sa kanila. Ito ang mabisang paraan upang manatili ang ating pagkakaisa. Ulitin ko, dapat tanggapin natin ang kanilang mga kahinaan, magpahinuhod o pagpapaumanhin ang pairalin natin, at ipakita natin o iparamdam ang pagmamahal sa kanila. Dapat din patawarin natin ang iba tulad ng pagpapatawad ni Kristo sa atin. Ang pagpapakumbaba at pagpapanhimuhod at pag-ibig ay nagsisilbing matibay na bigkis sa lahat ng membro ng Iglesia. Sa Efeso chapter 4 verse 3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ang ating pagkakaisa ay sa Espiritu. Ang Holy Spirit ang kumikilos upang tayo'y magkaisa. Ang ating pagkakaisa ay spiritual. Inuulit ko, ginamit ko na naman ang salitang spiritual sapagkat sa church dapat parating spiritual ang ating pinag-uusapan, hindi yung mga galaw sa sanlibutan. Kung ngayon ang ating mga kilos, gawain at mga gawi sa ating puso at kaisipan ay para sa ating kapipisanan.
Si Jesucristo ang ating kapayapaan. Pinagbuklod niya tayo sa isa't isa. Sisikapin at gawin natin ang lahat ng ating makakaya upang manatili ang ating pagsama-sama. Pagsama-sama kay Kristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Sa Efeso chapter 4 verse 4 to 6, there is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all in our life. Ang tunay na spiritual na iglesia ay hindi maaring mahati dahil mayroon tayong isang Panginoon. Ibig sabihin, sumasampalataya tayo sa isang Panginoon, si Panginoon Jesucristo. Pagkat iisa lamang ang ating Panginoon, dapat iisa din ang bautismo natin. Sa bagong tipan, ang bautismo ay tanda ng pagsisisi, kapatawaran, at paglilinis mula sa kasalanan. Tanda din ito ng pagkiisa natin kay Kristo. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu Santo ay magkakaisang lubos. Dapat may pagkakaisa din ang mga miyembro ng Iglesia. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit act as one to help us in our life as Christians. Kaya inaasahan din na tayo makiisa sa Iglesia at lahat ng mga miyembro ay kaisa natin sa pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo. My friends, I have read a wise saying. It runs this way: in diversity, there is unity. Ang ating iglesia ay may diversity but with unity. Anong ibig sabihin? Ang church ay dapat iisa ang layunin o adhikain. Iisa ang pananampalataya, magkaisa sa gawain para sa kaluwalhatian ng Diyos. Nagkakaisa tayo sa spiritual na gawain at bagay. Yan ang ibig sabihin ng unity. Sa bahagi ng saying na in diversity there is unity. So, ang ating unity ay magkakaisa tayo sa mga spiritual na gawain o mga bagay. Ngunit, tanggapin din natin na magkakaiba ang ating pinanggalingan. Nabubuo ang ating church ng mga Ilocano, mga Tagalog, mga Bisaya, Tarlakenyo, o Waray. Ito yung bahagi na diversity. Magkakaiba man yung ating lingwahe, na kung minsan hindi tayo nagkakaintindihan, at naranasan ko yan. Ako'y Ilocano, nung pumunta ako sa Visayas, hindi ko maintindihan ang mga Waray at mga Bisaya. Pero natuto lang ako sa Katagalan. Iba-iba din ang ating gawain sa buhay. That is the part of diversity again. Dahil mayroong mga manager ng restaurant, may mga manager kung ano-anong mga pinagkakakitaan, may doktor, may engineer, may driver, may guro, at iba pa. Diversity rin sa ating mga hanap buhay, ngunit iisa ang ating spiritual
na gawain. Yan ang kahulugan ng diversity in unity. Sa Christian Fellowship, layunin ang unity in faith. Sama-sama tayo sa fellowship. Dito, masaya, makabuluhan, may malasakit sa isa't isa, may pagmamahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Taguyod natin ang brotherly love through fellowship with the Lord Jesus Christ. Brothers and sisters, I ask you to please pray with me. Our Father in heaven, Lord, we exalt you, for you lifted up us out of danger. We called for your help, and you healed us. To you, Lord, we cried for mercy and turned our wailing into joy. We were naked, and you clothed us with righteousness. O Lord our God, we will give you thanks forever, for great is your love, your faithfulness reaches to the corners of the world. Brothers and sisters, may the peace of God be with you. May the Lord bless you and be gracious to you. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by your grace. Lord, we stand by the grace of your presence. For we cleansed by the blood